Kumusta na po kayo itong mga patay gutom at mga hampas lupa na antay-kalingap? Ayan, kumusta na po kayo? At ano pa ba? Pinag-aaralan nyo pa ba yung aking offer na bigyan ko lang kayo na tagi-1,000,000 para tahiin yun lang yung mga bunganga nyo? Siya nga po pala, breaking news po ito ha. At may nakapagbigay po sa atin ng impormasyon na ito raw pong si Dr. Wakwak or Dr. Bayag ay na-stroke daw po. At ang hindi po sigurado ngayon kung ito po ay patay na. At ganun din daw po itong si Leo D ay binaril daw po. Tinamaan po sa ngala-ngala. Ayun, na kasalukuyan nag-aagaw buhay din po itong si Leo D. Binaril ang gago. O ayan. Pero dito po kay Dr. Wakwak, sinabi ko naman po sa inyo dati pa, paulit-ulit ko sinabi na kung gusto niyo magpa-cremate ay magpasabi lang po kayo, bibigay ko ng libre dahil meron naman po akong crematory facilities. Ayan. All over the country. No? Mayroon po tayo Visayas, Luzon, Visayas at Mindanao, meron po tayong crematory facilities, ano. So ibig sabihin ay kung ito po ay patay na dahil na-stroke nga daw po, ay yun. Libre po, i-offer ko yung pagpapa-cremate dito. At maging dito kay Leo D na sinasabi ay nag-aagaw buhay daw sa hospital dahil tinamaan daw po yung ngalangalan niya ng baril. Kasi ganyan po yung mga taong mga nagsisiga-sigaan na hindi naman siga. At hinahamon pa niya kung pupunta raw ng Cebu. For your information, Leo D, may bahay po ako dyan sa Cebu. Nandyan po ako sa may Guadalupe. Guadalupe po ako. At nandyan po malapit sa Sapang Dako. At sa linggo po, every weekend po nandyan ako sa Cebu. Ikaw ba? Ako sinabi ko na, di ba? Nandyan lang po sa Guadalupe, dyan sa may malapit lang po sa Sapang Dako. Ipagtanong mo lang dyan yung pangalan ko. Ang pangalan ko po kasi dyan ay si Verdugo. Kasi ako po yung dating mga pumatay ng mga siga dyan. So nandyan lang po ako. Basta tanungin mo lang si Verdugo. Dadalhin ka sa bahay ko. No? Leo D. O ikaw ba? Saan yung address mo? Sige nga. Sabihin mo rin nga sa akin ang address mo. Ako sinabi ko na Guadalupe. Nandyan lang po ako malapit sa Sapang Dako. Ayan. So ngayon yun po. Pero hindi na po makakapagbigay siguro ng address ito dahil nga agaw buhay nga po. Binaril. Tinamaan ang ngalangala, sabog ang ngalangala, nandyan po 50-50 nag-aagaw buhay sa hospital. Anyway, ito po bang si Dr. Wakwak ay ano po ang kalagayan niya ngayon at baka gusto mo ng tulong na mapapinansyal man o kung halimbawa buhay ka pa at nag-aagaw buhay ka lang din, magpasabi ka lang at padadalhan kita agad-agad ng pira. At para rin mapatunayan mo na yung mga alahas ko ay hindi piki. Yun mismo ipapadala ko, tapos subukan mong isanla diyan sa inyo, no? Para malaman natin. Ganun lang po kasimple. Yung pero ipapatulang ko pa yung sasabihin mong piki, ay wala po karapatan mo magsalita niyan kasi nga ganyan po talaga yung mga inggitero, no? Di ba? Ganyan talaga. Anyway, mapapalayo tayo diyan. At kanina nga lang ay may mga nag-send sa akin na ganun nga daw na mga piki daw yung alahas ko. Ay imaginin mo, hindi mo akalain na kani-kanina lang ay mabalitaan kong na-stroke na pala ang putang ina. At ang laki ng inggit nito. Sa bagay maging sa itsura, sobrang inggit na inggit sa akin dyan. Imaginin mo nga naman makakita siya ng ganito kakinis na mukha. Hindi kagaya sa kanya, inaayawan na siya ng asawa niya. Kahit minupos na yung asawa niya, inaayawan na siya ng asawa niya. Kasi yung mukha niya, kagaspang na parang hollow blocks, kagaspang ang mukha niyan. Nadidiri na yung asawa niyan.
Menopause na yan, ha? Tingnan mo, nadidiri na sa kanya. Ay ngayon, may nagkon na. Ito, mayroon palang kwan, ha? Mayroon palang chat, pagkahaba-haba naman ang chat. Ayan, ang chat, basahin ko lang po, dahil hindi nyo mabasa. Dahil daw po sa sobrang pagkadismaya nitong si Leo D, ay nag-inom daw po ng nag-inom. Tapos nung malasing, nagwala. Kasi daw po ang problema niya, naudlot daw po yung kanyang kalibugan na hindi na naibuga doon kay Anghit. Puta, sino bang Anghit? Naudlot daw po, hindi niya naibuga. So, kasi, akala niya, madadali na niya itong si Anghit. At dahil nga, siya nga di ba raw ang big sponsor nito. Dahil nga po naudlot, nag-inom na nag-inom. Ayun. Nagwala. Ay yung kanyang pinagwalaan ay pinatos siya, binaril siya. Agaw buhay siya. Lalong hindi mo matitikman si Anghit ngayon. Loko-loko. Yan yung mga ganung tao. Uulitin ko lang, sa inyong dalawa, halimbawa man matuluyan kayo, lalo na ikaw, Leo D, mayroon po akong crematory facilities diyan sa Cebu. Magpasabi ka lang, ibibigay ko ng libre yung cremation mo. Magpa-cremate ka lang, libre na po yan. Ganon dito kay Dr. Wakwak. Kasi yun po ang nakuan ko, ito po yung nakuha kong information na na-stroke nga daw po ito si Dr. Wakwak. Sa sobra namang pagkainggit sa akin. Imaginin mo nga naman. Kaya inggitan niya ako ay kagaganda ng mga mayordoma ko. Samantalang yung asawa niya ay mukhang di mo maintindihan kung mukhang kanggaro. Menopause pa. Kaya inggit na inggit sa akin. Dahil nga sa kagaganda ng mga yung mayordoma ko. At saka nabalitaan pala niya, na pinanood pala niya yung mga vlog ko, na panood pala niya yung sinasabi kong nandito lang, araw-araw may mga nakapila dito na gustong ligawan ako. Doon pala inggit na inggit ito. Ay siguro, sobrang pagkainggit na stroke ang putang ina. Ayan. Pero, muli po ako nananawagan. Dito po, kung sino man po nakakakilala dito sa magkakapatid na ito yung Chloe at saka Marian. Chloe at saka Marian. Mayroon pang isa Diyan po yung sa dalawa na yan, hindi ko lang po alam yung isa pa. Kay Chloe at saka kay Marian, kung sino man po nakakakilala sa kanila, pwede po bang kausapin nyo sila? At bibigyan ko po sila ng abogado, huwag sila mag-alala, bibigyan ko sila ng abogado. At lahat ng kilos nila ay sisiguraduhin kong nasa mabuti silang kalagayan at lalong mapapabuti palalo ang kanilang magiging buhay pagka sumunod sila or either panindigan nila yung pangmamanyak nitong si bayag na ito, Baka po may nakakakilala dyan na kapitbahay niyo, makipag-ugnayan lang po kayo sa akin dahil hindi ko po titigilan ito. Hindi po pwede. Sa bagay, na-stroke, baka mga patay na siguro ito. Wala na tayong ididibanda. Pero kung sakali lang, malay natin, baka hindi naman namatay, na-stroke lang, at ngingiwi-ngiwi na lang. Ngiwi na nga Saka sisinghot itong ngiwi na, itong si Dr. Wakwak na ito. Pareho lang sila nitong si Redsin na itong ngiwi na. Para mga putang na, para talaga mga isinumpa itong mga taong ito. Pero sasabihin yung papatulan ko pa itong mga putang inan to. Naku, napakahampas lupa itong mga putang inan to. Lalo yung Leo din na yan, akala mo kung sinong putang ina.
Hampas lupa din po yan. Tandaan po ninyo yan. Maniwala kayo sa akin. Wala yan. At tingnan nyo, ha? Oh, sinasabi ko kung magkano ba yung Leo din yan. Wala, hindi nagre-react. Kasama na itong Dr. Wakwak na ito, kung magkano siya, para lang may pampakain ako dito sa mga buaya ko rito. O, di ba? At nagkukulang na po yung supply ng baka para ipampakain ko dito sa sa mga buaya ko. Pero ang problema pagka ito siguro, baka mapait ang karne nitong si Wakwak na ito. Kasi nga traidor eh. Magiging sa kapiso na yan, sobrang traidor sa kalingap yan. Kaya baka aayawan ng buaya ko yan, yun ang problema. Pero okay lang. At least, nasubukan natin, ay di kung halimbawa, tanggihan niya ng mga buaya ka, ay di doon sa mga anaconda ko rito. Ganun lang. Alamin niyo po, ha? Yun po sa mga magkakapatid na yan, tatlo po yan. Si Marian at saka yung Chloe, ano? Na minanyak nitong si Kwan. Kwan lang po kayo. Kausapin nyo sila na panindigan lang nila yung balita na minamanyak sila nung itong si Dr. Wakwak. Ay paano man hindi bang manyak itong si Dr. Wakwak? Ay wala na nga silbi ang asawa niya, minupos na nga. Para pang ampalaya kakulubot ang bilat, wala na. Kaya mamanyak na lang talaga yan. No? Tapos nakita niya yung mga dinidisplay ko rito ng mga mayordoma ko. Ay doon gigil na gigil ito eh. Libog na libog yan eh. Hindi naman siya makapaglibog sa asawa niya dahil wala na. Para siya nakakita ng corduroy. Doon sa bilat ng asawa, lalo't wala ng dagta ang hayop. Ayan. So, yan po. Kasi, para lang po mapatunayan nitong mga bata nito, yung nanay rin po, ano bang pangalan ng nanay nila? Kausapin nyo rin po yung nanay nila. Itong mga tatlong bata nito, kausapin po yung nanay nila. At makipag-ugnayan sa akin. At tutulungan ko all the way yan, mga batang yan, na binastos na minanyak pa nitong si Dagul. Ayan. Hanggang doon lang po at wala pong alalahanin, bibigyan ko pa po sila ng pangkabuhayan. Pag nagsalita po ako rito, tutuhanin ko. Basta gusto ko lang talagang maipakulong tong animal na ito. Kung buhay pa ha, kasi nga balita nga natin dito na na-stroke nga daw, hindi natin alam kung natuluyan na, no? Okay lang. At tingnan nyo naman yung yung mga nag-send sa akin ng mga sinasabi raw na itong Dr. Bayag na ito, na ang sinasabi raw ay pupuntahan daw ako dito sa Mindoro at may dala daw na isang batalyon na bodyguard. Putang ina naman mga kababayan. Pagka mga ganun po, huwag nyo nang isend sa akin. Alam nyo po ba kung bakit? Kayo na po mismo mag-analyze doon sa sinasabi nito. Baliw po yan eh. May isang batalyon na bodyguard. Doon pa lang po alam nyo na kasinungalingan na yung sinasabi. Kasinungalingan na po eh. Doon pa lang po sa pagsasabi niya may cabinet dito sa likuran ko. Wala naman. Doon pa lang po kasinungalingan na eh. At yung sinasabing hinahamon ako, yung sinasabing natatakot na raw ako sa kanya, ay putang ina naman. Kung yan dyan nga, kasasabi ko lang kanina, lahat ng siga dyan sa Cebu, ako ang tumudas. Paano yung sabihin natatakot ako sa kanya? Kaya yung Leo de di ba, hinahingi mo yung address ko, nandyan lang yan sa may katabing-katabi lang po ng simbahan na, yung simbahan na maliit. Diyan sa may sapang dako, diyan sa Guadalupe. Nandiyan ang bahay ko. Pagtanong mo lang ako diyan. Yung mga tumudas ka mo ng mga siga diyan, dadalhin ka na sa akin. Mga mga siga, mga totoong mga siga yung mga tinudas ko. Tapos
Ay, nako, Diyos ko. Anyway, hindi na po kailangan nating dito, magdebate pa. Ang paghandaan mo lang, pag nag-cross na lang yung landas natin at pag nakapunta na ako dyan sa Bicol, yun ang paghandaan mo. Dahil kahit saan ka sumuot sa sulok ng, kahit na sa ilalim ng lamisa ka, dudukutin kita. Maniwala ka sa akin. Ako, alam na alam ko. Ha? Kahit sumuot ka dyan sa downspout, dyan sa mga PVC na yan, yung mga pinaglalagay mo dyan, mga PVC na daluyan ng tubig, kahit sumuot ka ng dudukutin kita, tandaan mo yan. Anyway, dahil nga sa mga, mayroon pa kayong mga sinasabi na mga sino yun, yung babae na reaksyonan ko raw. Hindi po ako pwedeng mag-reaksyon doon sa hindi ko naman na alam kung ano yung pinaglalaban niya. Kasi hindi ko naman po napapanood yung mga videos niya, no? Kaya hindi po natin na pwedeng reaksyonan yun kasi ayaw ko po mag-reaksyon nang hindi ako sigurado, no? Hayaan nyo, at pagka may time ako, papasadahan ko rin yung sinasabi niyong babae na yan ang babalahura din sa Kalingap, ano? At malay natin, meron din siyang ipinaglalaban na sa alam niya ay totoo yung pinaglalaban niya. Dito alamin mo ito muna natin. Huwag muna nating pasadahan yan. Busy lang po ako kaya hindi ko na papanood yan. Pero dadaanan ko rin yan. At huwag kayong mag-alala dahil pagka napatunayan natin na yung mga pinagsasabi niya sa Kalingap ay hindi naman totoo, adi lagyan natin ng garapata ang bilat niyan. At hayaan na natin na gitarahin yung tinggil niya. Okay? So, dito naman po tayo sa balita na napanood ko lang po dyan na kakasuhan daw po yata or kinasuhan na itong si Ido. Ano? Kinasuhan na raw po yata. Alam niyo po ba, kaya po na itandem yan kay Anghit. Balikan niyo po yung video. Nung bago pinagtandem yan. Kaya po pinagtandem yan dahil noong ini-interview yan, nakatitig yan kay Ido. Lutang kasi nga kay Ido siya nakatitig. Hanggang sa nung na-discover ni na Rabian na talagang nakatitig at pagka ini-interview nga lutang nga nakatitig kay Ido. So ibig sabihin ang laki ng gusto niya kay Ido. Kaya napansin niya na mga kalingap na pumunta doon nung time na yon na lutang at nakatitig kay Ido. Siya kaya pinag-tandem as love team. Yan. Ngayon, yun po ang kwandoon. Noon pa lang sabi ko may iba na ito. At yung kabataan niya, yung bata-bata pa yan dati. Napakabata talaga. Imaginin mo, nakatitig kay Ido yan. Para bang kumikiwal-kiwal na yung bilat niyan. Yung tinggil niya, kumikiwal-kiwal na yan. Noon, bata pa yan. Ay ngayon, dinimanda dahil nga doon sa sinasabing manyak daw itong pamangkin ni Kuya Bal. Okay. Kung dinimanda man ito, iyon ang pagkakamali mo, Ido. Itong advice ko sa iyo, Ido, ha? Sa susunod na ganyan, na inaakala mo namang ang laki ng pagnanasa sa iyo, antimano gitarahe mo na agad ang tinggil niyan. Oo, yan ang advice ko sa iyo. Kaya tingnan mo, idinimanda ka ngayon dahil nga hindi mo ginitara ang tinggil nito. Bitin kumbaga, yung tipong naglalaway na ang gaga, tapos ikaw, palamya-lamya pa. Kaya nga sa susunod, Ido, huwag kang kanyan, babalikan ka niyan later on, babalikan ka. At gagawan ka ng istorya. Ay kung gitarahin mo lahat ng gitarahin niya ng mga tinggil ng mga lalapit-lapit, wala silang
i-issue sa'yo. Kasi kinakontento sila. Parang gitarahin mo na, mapupunit na yung tinggil. Tingnan ko lang. Walang ganyan. Kasi ito, hindi mo ginitara ng gusto ito. Dapat ginitara mo yan yung talagang pumapalakpak ang tinggil. Yung ginitara mo, nag-ginitara na kayo. Aywan ko lang. Hindi magdidimanda yan. Yun ang pagkakamali mo, Ido. Pero anyway, bata ka pa naman, may experience mo pa yan. Kasi yung sinasabi ko nga rito, yung dito lang po, yung mga nakapila rito ha, na gustong ligawan ako. Imaginin mo yan, napakarami yan. Araw-araw pa yung mga nakapila dito. Gustong ligawan ako. At hindi yan aalis hanggat hindi makakis sa akin. Magkikis talaga yan sa akin. Pero yung mga ibang magkikis ay parang may halong pagnanasa. Ginigitara ko na agad ang tinggil niyan. Para sa ganun, hindi ako idimanda. Kasi oras na pinagnasaan ka niyan at hindi mo pinakontento yan, ididimanda ka talaga, gagawin ka ng issue. Yan ang tandaan nyo. Kayong lahat ng mga kalalakihan, lalo na kung may pagkatorpe kayo, ha? Huwag na, yun ang sikreto niyan. Pag alam nyo talagang, kagaya ko, alam ko na pinagnanasaan ako, kasi nga, dito nga nakapila yung mga manliligaw ko, di ba? Siyempre, natural, i-assume ko yun na talagang patay na sila sa akin. Tapos pag nag-kiss pa sila sa akin, abay, inilalapit hanggang dito sa lips ko. Ayun naman ang hindi po pwede, dahil sagrado itong lips ko. Wala pong nakakahalik dyan sa lips ko. Maliban dito sa aso ko. Di ba? Kaya mas maganda pa, pinapayagan ko pa yung aso ko ang magkikis sa lips ko kisa dito sa mga manliligaw ko kasi yung mga yan, mga burikat yan. Malay ko kung may mga garapata rin ng mga bunganga niyan. Pero pag naramdaman ko iba, na pag nag-kiss niya, maramdam ko na parang nanggigigil pa, na parang ramdam ko yung kumikiwal-kiwal ang tinggil. Hinihila ko dito. Pagka kinuha ko, pinahiga ko dito sa lamisa, gitarahin ko na ng gitarahin ang tinggil niya. Masaya. Walang issue. Hindi ako ididimanda. Tingnan nyo. Ido ha, ito Ido ha. Para for your information, nagkaroon ako ng 999 na ex-girlfriend ha. 999 na ex-girlfriend. Pero isa sa kanila, walang nag-attempt sa akin na idimanda. Bakit? Kasi nga, lahat kontento. Wala. Hindi kagaya sa iyo. Gustong-gusto nang magpagitara ang tinggil sa iyo, ayaw mong gitarahin. Palamya-lamya ka. Yung sa akin, yung 999 na mga ex ko, ginitara ko hanggang sa yung isa nga, napunit pang tinggil. Hindi, walang nagdemanda sa akin, isa. Ito naman, may mga nakapila dito na kadami-dami, araw-araw yan. Pero okay lang yung libre silang mananghalian dito, okay lang yun. Pero yung magkikis pa dito sa lips ko, ay kalabisan na yun. Hindi na, hanggang pisngi ko lang yan. Pero yung iba naman hindi, kasi nga, idinadampi lang talaga yung lips nila dito sa pisngi ko. Pero pagka naramdaman ko na parang nanggigigil na, ayun ang ginigitara ko, ang tinggil. Ganun lang. Sasabihin nyo na, below the belt na naman itong binibitawan ko. Anyway, wala po tayong mga ibang topic ngayon dahil nga ang dami sana dito sa politiko ay iwasan ko muna sandali dahil nga baka po maudlot yung mga plano ko, no? Kaya wala muna akong babanggitin sa kanila. At dahil gusto ko, pag plinano ko, mabulaga dala sila. At doon po sa doon po sa raffle draw, ay tawag ito, simulan nyo po ulit ang magpadala. Magpadala po ng katibayan ninyo na kayo ay nakapag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Ugaliin nyo po kasing manood ng lahat ng mga video ko para naintindihan nyo yung mechanics. Pero sa ngayon, wala muna akong ipapakita rito dahil nga wala ako sa mood.
sa susunod na araw, papakita ko para hindi kayo maligaw. Tuloy-tuloy lang po at pagka na dagdagan po ulit ng another 50,000, yung subscriber natin, magrarapol po ulit ako ng 2 million naman. Diba? Kahapon lang yung 1.5 million. Pag nadagdagan po ito ng another 50,000, 2 million na po. At pagka nadagdagan pa ulit ng another 50,000, 3.6 million na po ang ipaparapo ko. At kung mayroong ipinurward sa akin, na saan na ba yun? Na conversation noong wala, hindi nyo siguro makikita ito conversation po yan doon sa anyway, doon po sa nanalo, conversation po ng sekretary ko. So pinorward lang po sa akin yung conversation nila, pero hindi na po ako interesado dyan dahil nga pinaubaya ko na po yan sa mga sekretary ko para sila na po magpag-ugnayan doon sa nanalo. Ano? At ano pa ba? Ganun lang po. Tuloy-tuloy lang po ang pagsusubscribe ninyo at para tuloy-tuloy lang din po yung panonood ninyo para sa ganun ay alam po ninyo yung mga mechanics. Kasi kung magtatanong po kayo dito kung anong gagawin, wala pong sasagot sa inyo. Hindi po sasagutin yung sekretary ko. Ay, maaaring sagutin kayo, ang sasabihin lang po, manood lang kayo sa video ni Sir dahil sa nandoon naman yan lahat sa video. Yun ang sasagot sa inyo. Siya nga pala, dahil nga doon sa mga kung ano-ano mga sinasabi pala ni Dr. Lab, Dr. Wakwak, ay papakita ko lang po, di ba, ipakita ko na ito. Sigurado po ako walang ganitong klaseng cellphone si Wakwak. Sa kaya po mayroon pang Armalite dito sa dito sa puwit po nitong cellphone may Armalite. Kaya manginig ka na. Ayan na, tingnan niyo Armalite ha. Ibang klase itong cellphone ko. Kaya mamahalin ito. Hindi kagaya dito sa cellphone ni Dr. Wakwak, 3 piso. Okay no? Ayan. Yan ha. Hugutin natin. Armalite yan. Ayan ha. Di ba? Tingnan nyo. Yan ayan. Ballpen lang na makita nyo ito. Pero ang totoo nito, Armalite ito. Ha? Ayan, balik na natin. Ayan. Ayun. Wala nito si Kwan. Kaya ito, sabi ko, hindi na dapat pinapatulan itong hampas lupa at patay gutom na gagong to. Ano? So, hanggang dito naman po muna siguro. At abangan po natin yung panganganak ng butanding dahil buntis na raw po. At abangan po natin kung ano yung magiging isura, kung mukhang bayag ba. At saka pakitingnan niya nga po itong si Wakwak kung natuluyan po ito. Para magpapadala po ako ng bulaklak at saka pira. At saka yung mga alahas kong iba rito, ipasuotan rin natin para at least kahit na patay na, ay nakatikim man lang na magsuot ng kwintas. Ano? So hanggang dito lamang po at sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.